Eto na nga ba ang katapusan ni Kisuke Urahara? Zaraki Kenpachi, nagsimula na ring kumilos laban sa mga Quincy. Ang i-recap nga natin ngayon ay Bleach Chapter 666. Last chapter nga ay nasaksihan natin ang laban sa pagitan ni Kisuke at Asken kung saan ipinakita ni Kisuke ang kakayahan ng kanyang Bankai sa unang pagkakataon. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang laban ay biglang dumating si Grimmjow at inatake si Asken mula sa likod bago pa ito makapag-react. Binutis ni Grimmjow ang kanyang dibdib at winasak ang puso nito. Bago tayo magsimula ay huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel. Ano pang hinihintay natin? Nagsimula ang chapter nang ipinakita na bumagsak si Asken sa lupa dahil sa natamo nitong sugat mula kay Grimmjow. Tinanong ni Asken si Grimmjow kung paanong nakakakilos na siyang muli sa kabila ng paglason niya dito. Matatandaang nung unang pagtatapat nga ni Asken at Grimmjow ay nagawang mapigilan ni Asken si Grimmjow nang tirahin niya ito ng kanyang poison ball. Nagtataka rin naman si Grimmjow kung paanong buhay pa si Asken matapos niyang wasakin ang puso nito. Sinabi naman ni Kisuke kay Asken na pinagaling niya si Grimmjow bago siya magpunta sa kanilang laban. Dahil sa pagkakaalam niya na ang Reiatsu ng mga Erencar ay nagiging isang hollow Reiatsu sa oras na gumamit ang mga ito ng resurrection. At naisip niya na maaari niya itong mapakinabangan sa mga darating na mga laban. Hindi naman makapaniwala si Asken na naplano ni Kisuke ang lahat ng iyon. Ngunit sumagot naman si Kisuke na palagi siyang nag-iisip ng mga posibleng sitwasyon na maaring mangyari upang mapaghandaan ang mga ito. Sinabi ni Asken na parang sobra naman ang ginagawa niyang iyon ngunit sumagot uli si Kisuke at sinabing bakit hindi niya gagawin ang mga bagay na iyon kung sila ay nasa isang gera. Kung saan sila ay nakikipaglaban para sa kanilang buhay at kamatayan. Nagsimulang maunawaan ni Asken kung ano ang ibig sabihin ni Kisuke ngunit bago pa man ito matapos sa kanyang sinasabi ay muli na naman itong inatake ni Grimmjow. Sinabi ni Grimmjow kay Kisuke na nagawa na niya ang kanilang kasunduan dahil patay na si Asken, nang biglang nag-iba ang hangin sa paligid. Nagulat si Grimmjow nang muling gumalaw si Asken at nireveal nito sa kanila na sa oras na siya ay malagutan ng hininga ay titindi ang kapangyarihan ng kanyang poison ball. Humingi ng paumanhin si Asken kay Kisuke at sinabing nirerespeto niya ito. Ngunit sigurado siyang sa oras na ito ay hindi na sila makakaligtas sapagkat alam niya na wala na silang natitirang lakas upang makatakas sa epekto ng kanyang poison ball. Ngunit umaasa pa rin siya na makakaisip si Kisuke ng paraan upang mabuhay. Tuluyang nag-collapse si Asken at ipinakitang nagsimulang tumindi ang kapangyarihan ng kanyang poison ball. Ipinakita naman si Nell na pinanunood ang kanilang laban mula sa labas. Si Nell ay hindi makapaniwala na nangyari nga ang isa sa 5 posibleng sitwasyon na sinabi sa kanya ni Kisuke na maaaring maging kahantungan ng kanilang laban. Sinabi pa ni Nell na mahihirapan siyang iligtas ang 4 na katao na kakailanganin niyang bumalik ng hindi bababa sa 2 beses upang magawa ito. Hindi rin niya maiwasang mapansin na napakaliit ng lagusan papasok sa loob ng poison ball. Ngunit ipinakita na tumuloy pa rin siya patungo sa kinaroroonan nila Kisuke upang iligtas ang mga ito. Ipinakita naman si Kisuke na naghihingalo at malapit nang mawalan ng malay. Humingi ito ng tawad kay Ichigo at Rukia at sinabing iniiwan na nito ang lahat sa kanila. Pagkatapos nito ay tuluyan nang nawalan ng malay si Kisuke at bumagsak ito sa lupa. Samantala, ipinakita naman na nagawang makawala ni Gerard mula sa yelo na bumabalot sa kanyang braso. Nag-iisip si Hitsugaya kung ano ang maaari niyang gawin upang matalo si Gerard. Inatake ni Gerard si Hitsugaya ngunit biglang hinaranggan siya ng Senbonzakura ni Byakuya. Sinabi ni Byakuya kay Hitsugaya na sa laki ni Gerard ay mahihirapang manalo si Hitsugaya dito ng one-on-one, kaya naman dumating siya upang tulungan ito. Sumang-ayon naman dito si Hitsugaya at sinabing dahil sa pagkakaiba ng kanilang laki ay mas magiging patas ang laban kung magtutulungan silang dalawa ni Byakuya. Habang nag-uusap ang dalawa ay muling umatake si Gerard, ngunit bago pa man ito tumama ay biglang naputol ang braso nito. Nagulat si Byakuya at Hitsugaya nang makita nila na ang dumating at pumutol sa braso ni Gerard ay walang iba kundi si Zaraki Kenpachi.
Kung nagustuhan mo ang recap na ito ay huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para mapanood mo ang kasunod.